Alright mga amigos, na isa katuparan nga po ni Rolando Rolly Romero ang pang-upset kay King Ray Ryan Garcia kanina. Pero tingin ng ilan parang may mali kay Ryan Garcia. Dahil hindi ganito ang kilala nating Ryan Garcia. Kaya naman hindi po natin maiiwasan na may mga magsabi na parang binenta ni King Ray ang laban. Namapya si Ryan Garcia. Pero bago kayo tumalon sa ganong konklusyon, meron po ako sa inyong ibibigay na 5 posibleng dahilan kung bakit natalo si Ryan Garcia. Ulitin ko po sa inyo mga amigos, mga posibleng dahilan lamang po. Hindi ko po sinasabi na ito ang tunay na dahilan. Anyway, wag na po natin patagalin. Umpisahan na natin. Number 5, Performance Enhancing Drugs o PEDS. Sa naging laban po ni Ryan Garcia last year kay Devin Haney, makikitang parang ang husay ni Ryan Garcia dun sa laban na yon. Pinabagsak niya ng 3 beses si Haney. Samantalang kilala si Haney na napakahusay dumipensa. Pero lumulusot nga po yung suntok ni Ryan Garcia doon sa laban na yon. At talaga namang iniinda ni Haney kapag tinatamaan siya. Pero kalaunan, napag-alaman, nagpositibo si Ryan Garcia sa Ostarine, isang banned performance enhancing drug. Nakatutulong daw po yung Ostarine sa pagpapalaki ng muscle. Marami nakapansin na mas malaki ang muscle ni Ryan Garcia sa naging laban niya kay Haney kumpara sa laban niya kay Rolly Romero. Ika nga ng ilang mga netizens, kung kailan daw umakyat sa mas mabigat at timbang si Ryan Garcia tsaka nawala yung mga muscle. Kaya naman sa laban na to mga amigos isinasama natin ang PEDS, na dahil hindi po nakagamit niyan si Ryan Garcia laban kay Rolly Romero, posibleng naging isa sa mga dahilan kaya't natalo si King Ray. Number 4, long layup. Sa larong boxing, activity matters. Kaya nga po ang ilan sa mga pinakamauhusay na boksingero sa kasalukuyan, tulad ni Naoya Inoue, kung papansinin nyo po every 3 months o every 4 months lumalaban ito. Yun nga po ay dahil sa napaka-importante po ng activity sa boxing. Dahil na may maintain yan ang magandang kondisyon ng katawan mo. Si Ryan Garcia po mga amigos ay 1 taon na ban. Ibig sabihin 1 taon siyang walang naging laban. Bagamat hindi naman po lahat, pero kadalasan po ng mga boksingerong nababakante ng higit 1 taon ay nagkakaroon ng mga tinatawag na ring rust. Number 3, venue ng laban. Yung pinaganapan po ng laban ni Ryan Garcia at Rolando Rolly Romero sa Times Square ay hindi po yan typical na pinaggaganapan ng mga boxing matches. Sa labas lang po ng kalye ng New York ginanap ang laban. Ang mga sinaunang boksingero mga amigo, sanay po sila sa outdoor. Madalas kasing ganapin ang mga laban noon sa labas lang talaga. Pero ang mga modern day fighters po mga amigos, especially itong era nila Ryan Garcia, hindi po ito sanay na ginaganap ang kanilang mga laban outdoor. Maging ang mga commentators kanina mga amigos, sila Mike Coppinger, Jim Lampley, maging sila daw po mga amigos hindi masyadong komportable sa kanilang kinalalagyan doon sa kanilang venue. At sinabi din daw po yun ni Ryan Garcia kay Mike Coppinger na hindi daw talaga ito sanay outdoor. Kaya pasok po sa ating listahan ang venue na posibleng isa sa naging dahilan ng pagkatalo ni Ryan Garcia. Alright, number 2, ang pagharap kay Jaron Boots Ennis. Matatandaang nang ideklara ng WBA na magiging para sa WBA regular welterweight world title ang laban ni Ryan Garcia at Rolly Romero. Ang kapalit po niyan mga amigos ay susunod nilang haharapin ang magwawagi sa sagupaan ni na Jaron Ennis at Shakram Giyasov. Pero syempre dahil mas inaasahan pong magwawagi si Jaron Ennis dyan kontra kay Giyasov, ang ibig sabihin po niya mga amigos kung tinalo ni Ryan Garcia kanina si Rolly Romero, next in line din siya kay Jaron Boots Ennis. So posibleng naging mautak lamang si Ryan Garcia sa pagpili ng kanya mga babanggain sa susunod. Dahil alalahanin po natin mga amigo, sa boxing win or lose, especially sa professional, matalo-matalo po kung ano po yung nakalagay sa kontratang premyo mo, yun na po yung makukuha mo. So since kumpleto naman pong makukuha ni Ryan Garcia ang kanyang premyo at wala na siyang pinoprotektahang undefeated record, so sa aking palagay po mga amigos, mautak lang na iniwasan ni Ryan Garcia si Jaron Boots Ennis, especially kung napanood mo yung kanyang uling laban kay Aymantas Tanyonis. Now, punta po tayo sa ating number 1. Syempre, hindi po natin pwedeng i-discredit lang basta-basta yung panalo ni Rolly. May posibilidad din po talaga mga amigos na na-shock ni Rolly si Ryan. Si Rolly Romero na kamuntik-muntikan matalo kay Lolo Barroso, binugbog ni Isaac Pitbull Cruz, tinalo ng knockout ni Gervonta Tank Davis. Sa sobrang bilib nga po ni Ryan Garcia sa kanyang sarili, tingin niya kay Pitbull Cruz C-class fighter. Tingin niya sa kanyang sarili, kaya niyang pataubin si Errol Spence, kaya niyang bugbugin si Conor Benn. So posibleng nung napabagsak ni Rolly itong si Garcia noong round 2, nasampal ng katotohanan si King Ray. Nalaman niyang iba na ang suntok sa welterweight division. Kaya naman sa kanyang pagbagsak, napag-isip-isip niya siguro na mas mainam sigurong matalo na lang ng decision kay Rolly Romero kaysa naman maipagsabayan ako dito, pero maligawan na naman ako ng suntok at ma-knockout ako. At dahil nag-ingat na nga po sa buong laban si Ryan Garcia matapos ang kanyang knockdown noong round 2,
Ang resulta, natalo siya via decision dahil nagtipid na siya sa suntok. Survival mode na lang siya kumbaga. So yan po mga amigos ang 5 posibleng dahilan sa aking opinyon kung bakit natalo si Ryan Garcia. Malasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha, sino man